Hello, good evening, good afternoon, and good morning sa masulok tayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ngayon, yung kakayahan ng mga superpower sa napipintong gera natin ng World War III. So, pakinggan natin kung ano ang nangyari base doon sa isang research. Kanina, mayroon ako na i-plus kanina in regards to yung lumitaw na witness against kay Pastor Kibuloy sa mga kawalakihan daw ni Pastor Kibuloy. Yun pala ay binayaran lang ni Hontiveros para magsalita kay Kibuloy. So kung ganun man, kung totoo talaga yan, hindi na natin alam totoo halimbawang totoo talaga, ay nako, wala nang kasing sama si Hontiveros. Magaling lang si Senador Hontiveros sa harap ng tao, sa harap sa mga publiko. Pero sa totoo lang, ang tagal na ng Hontiveros sa Senado. Halos karamihan ay kawalangian. Tingnan mo sa PhilHealth, inubos niya pera sa PhilHealth kunwari imbestiga, yung pala makikinabang. So talaga si Senador Hontiveros, awan ko ba, although sa totoo lang na nakausap ko rin talaga ito si Senador Hontiveros nung siya ay congresswoman, na yung kanyang mga kapanalig ay inistorbo ko ng mga tao ko at nagsitakbuhan sa Congress. And a day, tinawagan ako ni Senador, ni Congressman, dating Congressman Hontiveros. Nagtaka ako alam nilang cellphone number ko So, natawagan ako, nakausap ako, at iniimbitahan ako sa Congress. Ang sabi ko lang naman, ikinagagalak ko na maimbitahan niyo ma'am ako sa Congress, dahil idol ko kayo. Ngunit mayroon kaming protocol sa military. Bago po ako mag-appear sa inyo, ay kailangan may order ako na mag-report sa inyo through my commander. So, tinanong niya, sino ang pwedeng tawagan ko? Kaya nag-isip kagad ako, kailangan ng commander kong ibibigay yung matigas-tigas, may bayag. Kasi mahirap na ang ibigay kong commander walang bayag, talagang ilalaglag talaga ako. So ang alam commander ko, una is battalion commander, brigade commander, division commander. So doon sa tatlo na yon, yung pinakasiga doon, yun yung binigay kong pangalan. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan nun. Nakasama ko sa special forces yun. Banggitin ko na lang, binanggit ko pangalan, General Romel Gomez, PME 78 ba siya? Siya ang binigay kong pangalan kasi nga alam ko medyo astig rin So binigay kong pangalan niya. Hindi naman ako tinawagan. Kasi simple lang naman sinagot ko kay Congressman Hontiveros Sabi ko, ma'am, ang pinagutos ko lang sa sundalo, pagdating nila sa barangay, ipaliwanag nyo sa taong bayan, narito ang inyong tunay na kasundaluhan at magbibigay serbisyo sa inyo kung ano ang may bibigay naming abot ng aming makakaya pagsiservisyo. At hiling rin namin, sabi ko, na kung ano rin ang may maibigay tulong nyo sa ating bayan,
ay huwag kayo mag-alinlangan na lumapit sa akin o lumapit sa mga tao ko. Yun, lumapit sa kanila. Kasi yun ang mga dialogue na sinasabi ko. Yun lang ma'am ang sinabi ko sa kanila. Wala akong sinabi na takutin ang mga sibilyan at katakutan sila. Walang ganun ng sinabi ko ma'am. Pero sa totoo lang, nagbubulan lang. Nagbubulan lang kami ni Congressman Ontiveros. Binubula ko siya, binubula niya rin ako. Pagbula niya, ginagamit niya yung power niya. Kasi alam ko naman na kapanalig niya, mga makakaliwa yung grupo niya, bulaan lang kami. Kaya nga sabi ko noon, the NP is a war of propaganda. Sino ang magaling magpropaganda, yun ang panalo. Alam ko naman na mga kabaro ko, especially the officer, alam nila yon na the NP is a war of propaganda. Alam nila pero hindi nila alam gawin. Yun yung tanong na doon. Maraming hindi alam gawin kung paano. Kung paano yung tinatawag war of propaganda. Ang karamihan kasi sa amin, mga sundalo, gera, patayan. Ang NP hindi mo makukuha sa patayan. Hindi mo makukuha sa patayan. Pero naiba ako sa kwento naikwento ko lang kasi si Ontiveros saka na lang natin dagdagan kay Ontiveros pagka may yung kanina na ginawa ko part 1 yun, may part 2 pa ako doon kay Ontiveros ito muna yung sa US na mga superpower na pakinggan natin. Maganda ito, at least magkaroon kayo ng idea okay. And Guam. The U.S. We may not attack the U.S. mainland directly, but military bases in Japan, the Philippines, and Guam will have to be our top priority. China's 300 J-20 stealth fighters can take on the entire U.S. Air Force. The DF-41 intercontinental ballistic missile has a range of over 12,000 kilometers and a top speed of 3,000 kilometers per hour. What does this mean? At that speed, it would take only 10 minutes to reach the U.S. from China. Its power is equivalent to 20 atomic bombs. Even the most advanced missile defense systems in the world cannot stop it. The U.S. has always used its military power to maintain dollar dominance and control the world. But this chapter of history is about to be rewritten by China. For now, China and the U.S. can only slowly wear each other down, waiting for the other to collapse first. Since 2018, the U.S. has launched a full-scale crackdown on China. But now, all those tactics have failed. The U.S. will collapse on its own. From the current situation, it looks a lot like the Soviet Union before its collapse. Just look at the mounting debt and social decay. The U.S. has a massive amount of debt coming due this month. If it doesn't regain its footing soon and that debt collapses, America will face unimaginable inflation. The worst-case scenario, the breakup of the United States. Okay. Ulitin natin mayroon tayong gustong mapakinggan. Mainland. We may not attack the U.S. mainland directly, but military bases in Japan, the Philippines, and Guam will have to be our top priority. China's 300 J-20 stealth fighters can take on the entire U.S. Air Force. The DF-41 intercontinental ballistic missile. Nakita ninyo, doon sa sinabi ni okay. Hindi natin So nakita natin na ang US ay nagdidelikado sa China hindi daw kayang pigilan yung capability ng China kung sakaling pabagsakin ng China, pero ang unahin daw ay Guam pero dahil nga alam nila na superpower silang dalawa, nakikiramdam sila, baka nga ibig sabihin yung epekto nun. So hinihintay pa nila yung ibang bansa na mag-collapse, kaya pala ganon, mag-collapse yung Iran, mag-collapse yung Israel or ang Russia na nag-collapse medyo nahirapan sa yung kalaban ng Russia.
Ukraine, medyo napiktuhan ng ekonomiya rin ng Russia versus Ukraine. Then yung Israel at saka Iran, magsisimula rin sila sa ekonomiya ngayon. So bumabagsak ang ekonomiya nila. So sabi nung isang scientist o magaling sa mag-analyze sa sitwasyon, nag-aantayan lang ang dalawang superpower na pag nakita niya na nawala ng ibang may kakayahan kundi sila, delikado. So mayroon ng pambangga ang China sa US na hindi daw kayang sagupain. Pero ang US is still maintaining to control the world, para yung dollars dominant, sila pa rin ang mas mataas, so ganun, so napakaganda yung observation na talagang may katotohanan yung Russia, yung China at saka US. Medyo talagang mabigat na labanan ito. Sana hindi mag-trigger na mag-away itong dalawa, kasi pag nag-away itong dalawa, lahat damay-damay na, So yun lang muna, at masusunod yung part 2, So sana hindi mangyari yun, kasi pag nangyari yun, nasama yung aking na makikita nyo pag nangyari ay parang nandito yan, para makita nyo kung ano yung mangyayari kung sakali. Wala dito na talagang kawawang ang tao pag nagkataon. So wala, yun lang. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Yun lang muna ang ating iparating. Filipino Guerrilla Forces, tuloy-tuloy lang tayo, magpalakas kasi parang mayroon naman na nababalitaan tayo na medyo nag-iinit ang kapaligiran. Maraming salamat. Bye-bye. Good evening.